Amen. So mapagpalang umaga po sa ating lahat. So narito na naman po tayo sa ating morning devotion. Today is September 10, 2023. At ang ating devotion po ay pinamagatan pong Jars of Clay. Ang ating verse po ay mula sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Basahin ko lang po. 2 Corinthians 4:7. But we have these treasures in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Amen. Sa Tagalog po, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok, upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Amen. So, kung nakatry na po tayo or maaring nakita natin anywhere, pagka bumibili po ng mga jewelries, di ba po, or di ba, uso yung mga nagpo-propose, ano po, ano yung mapapansin natin doon sa lalagyan niya? It's something very plain, ano po. So, makikita natin either ano siya, ang usual na nakikita ko is velvet red, blue, or black, ano po. Pero plain siya na box, walang masyadong decoration. So kaya daw po pala ganun ang design nun, para yung attention dun mismo mapupunta dun sa jewelry. Mas magsha-shine yung jewelry pag plain yung kanyang ano, yung kanyang vessel or yung kanyang box, yung lalagyan niya. So, if the packaging were highly decorated, it would compete with the beauty of the treasure. O nga naman, ano, pag marami pong dekorasyon yung, ano, yung lalagyan niya, so, ano, parang nakakaagaw ng atensyon na sa halip na dun sa jewelry mapupunta yung atensyon, nakakaagaw ng atensyon yung nasa mga decoration dun sa, ano, sa lalagyan niya, ano, dun sa jewelry box. So, sabi po nung author, it reminds me of Paul's comments about the ministry of Jesus through us, when he said, "We have this treasure in jars of clay." It is easy to forget that we are the packaging and His work is the treasure. So we adorn our jars of clay, taking credit for the things we do to serve Christ. So yun po, ano, kadalasan po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Napakaganda po nitong ano, sinabi ni Apostol Pablo na we have this treasure in jars of clay. So ano yung sinasabi ditong palayok? Palayok na, ano ba sa Tagalog ang clay? Hindi ko po alam ang Tagalog ng clay. So tayo po ay yung mga jars of clay, ano po, or palayok. At sa ating paglilingkod sa Panginoon, kadalasan meron tayong mga nagagawa na let's say kahanga-hangang mga bagay, ano po. At ang tendency natin, pag nakagawa tayo ng ganun, tinitake natin minsan yung credit, ano po, na hindi natin na ibabalik ang glory sa Panginoon. Kung baga kinuha natin yung credit na ay magaling kasi ako magsalita, maganda kasi yung boses ko, magaling ako tumugtog, magaling ako magturo, yung mga ganun po, ano, matalino kasi ako, ganun. We are taking credit for the things that we do to serve Christ. We seek to bring glory to ourselves when we've forgiven someone or shown mercy or given generously. So isa pa po ito, ano po, pagka tayo ay nakapagpatawad, yung ating testimony ay minsan ay gino-glorify natin yung ating sarili na nakapagpatawad ako. Hindi natin na ibabalik sa Panginoon na salamat sa Panginoon, sa tulong ng Panginoon na kaya kong makapagpatawad or nagawa kong tumulong sa kapwa, nakapagbigay ako, nakapag-donate ako ng ganito. So kadalasan, yung glory ay inaako na po natin, ano po. Sabi po dito, the problem is when we start seeking affirmation and praise for good deeds, we compete with the brilliance of the treasure of God working through us. So, amen po, ano. So, when we start seeking affirmation and praise for our good deeds, so pagka nagsimula na po tayong maghanap ng appreciation, affirmation, papuri dun sa ating mga ginagawa, so hindi na po, nakikipag-compete na po tayo na ang Diyos ang mapapurihan. So, tayo na yung napapapurihan. So, para na tayong yung lalagyan ng jewelry na maraming dekorasyon, nagko-compete siya dun sa brilliance ng treasure na nasa loob niya, ano po. Sa ganun din, sa atin na napupunta yung glory sa halip na sa Panginoon, ano po. So, we compete with the brilliance of the treasure of God working through us. When we do things for Christ, it's not about us, but about His glory. Amen. So, the less obvious we are, the more brilliant He becomes. So, mas hindi tayo nakahalata or napapansin, the more na napapapurihan ng ating Panginoon, ano po. Which is why Paul says the treasure has been put in jars of clay so that God would be the one to be glorified. Amen. So, besides, since when are jars of clay significant? It's what inside that counts. Amen. So, ang na-remind po sa akin ito is yung pag nagpapalaro po tayo ng yung sa mga bata, yung nagbabasag ng palayok, ano po. Di ba po pagka nilagay na sa palayok yung mga candy, yung mga coins,
wala tayong pakialam dun sa palayok eh. Kasi vessel lang siya. So, ang talagang mahalaga para sa atin is yung nasa loob ng palayok. Ano po? Kaya nga binabasag natin yung palayok para makuha natin yung kung ano yung laman niya. Ano po? Para makita natin kung ano ba yung mga treasure na nasa loob ng palayok. Ano po? Pero kapag dinekorasyon na natin yung palayok at napakaganda ng pagka-decorate dun sa palayok, sino ang magtatangkang mabasagin yun para makita yung treasure na nasa loob? Ano po? So, ganun din po. Parang ang admiration na, ang papuri dun sa palayok, hindi na na-excite dun sa nasa laman ng palayok. Ang ganda-ganda naman itong palayok na ito. So, parang nawawala na yung attention natin dun sa nasa laman niya na mga sweets or mga coins, kung ano man yung laman ng palayok na yun, ano po, na ating supposedly babasagin natin, ano po. So, sa ating paglilingkod po sa Panginoon, napakahalaga po na as much as possible ay wag tayong tatanggap talaga ng papuri na para sa ating sarili. Ano po? Pag tayo po ay napagsabihan na, ay ate, napakaganda po ng awitan kanina, na-bless po ako. Ay, glory to God. Salamat sa Panginoon at ganun at na-bless ka kapatid o ganun. Let's say, pastor, napakaganda ng preaching mo. Sabihin natin, glory to God. Ginamit ako ng Panginoon na maghatid ng kanyang dakilang mensahe. Ganun po ba? Uy, salamat po sa donation ninyo na mga electric fan sa school. Ay, glory to God, ang Panginoon ang nagkaloob para ma-provide yung mga ganyan. So, ganun po yung nais ng ating Panginoon, dahil totoo naman po na hindi po natin magagawa basta-basta yung mga ganong bagay nang wala po sa tulong ng Panginoon. Ano po? Yung ating katalinuhan po, ang Diyos ang nagbibigay. Yung ating lakas, ang Diyos ang nagbibigay. Yung ating mga business, mga trabaho, ang ating mga source of income, ang Panginoon ang nagme-maintain. Ano po? At kung loloobin niya, isang ganun lang, pwedeng mawala sa atin lahat yan. Ano po? So, wag po nating iti-take yung glory na para bang tayo ang nagtrabaho ng lahat. Ano po? Lagi nating ibabalik sa Diyos ang lahat ng kapapurihan. So wag nating para ba tayong ulap na tinatakpan yung araw para hindi makita yung liwanag niya at tayo yung nakikita, ano po. So nawa po ay wag nating gawin yung ganung bagay, ano po. Wag nating itatago or tatakpan yung glory ni Christ at wag nating masyadong dedekorasyonan yung ating sarili na makakaagaw na tayo dun sa glory ng ating Diyos, ano po. So nawa ang liwanag ng treasure ni Christ ay makita through us, ano po, hindi yung makikipag-compete tayo sa liwanag niya. Amen. So ito po, ang ganda po, ulitin po natin. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. So ano man po yung all-surpassing power na nasa atin, ano po, lahat ng mga talents natin, lahat ng mga strengths natin, lahat ng mga gifts natin, lahat po yan ay galing sa Panginoon. Ano po? So lagi po nating ibabalik sa Kanya yung papuri. Amen po. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon sa inyong paalala sa umagang ito, Panginoon. Help us, O Lord, to be jars of clay, Panginoon, na nagtataglay ng treasure ng pagaling sa inyo, Panginoon. Nawa, O Lord, sa lahat ng aming mga ginagawa, sa lahat ng aming mga sinasabi, Panginoon, lahat ng aming mga actions, Panginoon, help us to be humble, Panginoon, not to take the glory and affirmation of people, Panginoon, kundi lagi pong ibalik sa inyo, Panginoon, ang pasasalamat upang kayo po ang papurihan, Panginoon, sa aming buhay, hindi po ang aming mga sarili, Panginoon. Lord, alisin niyo po itong pride, Panginoon, sa aming puso, sa aming isip, Panginoon, na lagi na lang nais, Panginoon, makarinig ng affirmation ng ibang tao, Panginoon. Alisin niyo po itong ego namin, Panginoon. Palitan niyo po ng kababaang loob ng pagpapakumbaba at pagpapasakop sa inyo, Panginoon. At nawa, Lord, kayo po ang makita, ang kaningningan niyo ang makita sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi po itong mga panlabas, Panginoon, na ginagawa namin, O Lord. At patuloy niyo po kaming gamitin mightily, Panginoon, para sa inyong kapurihan, O Lord. Patuloy niyo pong pagyamanin ang aming gifts, Panginoon, ang aming mga strengths, ang aming mga talents, O Lord, upang magamit po namin lalo sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. And we pray, Lord, na sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay kayo po ang papurihan, Panginoon. Salamat, O Lord. At muli, winawaksi namin ang pride mula sa aming buhay, Panginoon. Please, remove it from us, Panginoon, at palitan niyo po ng humility, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Nawa ay patuloy niyo pong kaming gamitin, Panginoon, to be a blessing to others, Panginoon, upang sila man po, Panginoon, ay ma-bless, Panginoon, or magpasalamat sa inyo sa pamamagitan namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At we pray all of this, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Amen.